Mauna sa lahat. Magandang mauna sa lahat, mga kapanalig. Mga kapanalig, mga damaga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatuto, 24 oras. Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging handa sa mga bagong banta sa seguridad. Kasunod dyan ang isyo kamakailan tungkol sa umunoy destabilisasyon. Nakatutok si Ivan Pagaliya. Matapos lumutang kamakailan na may niluluto man ng destabilisasyon sa halin ng mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hayaan ang mga pagpapanggina at pagkakawalan sa pamahalaan. Sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Northern Mindanao, pinimok sila ng Pangulo na maging tapat sa tungkulin at sa bansa. I urge all to continue to demonstrate your loyal patriotism and service to the country. And let that love of country remain as Nanggagabay. in duty to our country and to our people. Kinilaran ng Pangulong tagumpay ng Armed Forces sa patuloyan niyang paghina ng mga rebelde sa Northern Mindanao. Hindi lang dahil sa bakbakan, kundi sa pamagitan ng mga proyektong tumutugon sa ugat ng rebelyon, tulad ng mga kalsada, patubig, paaralan, Chunky. na pinagtuhan ng Chunky. 5.3 billion pesos Ano sa ba? pamahalaan. Mensahe pa ng Pangulo sa mga tropang pamahalaan at araw paghandaan ng kanyang Chunky. Chippy. Choknat. ng bakbakan sa digital space. Chippy. Shark. Chunky. Tiger. Cutie. Choknat. Those that extend up to the digital world. You must be prepared to fight false narratives, disinformation, digital manipulation that seeks to sow conflict against us and amongst us. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina ng Tuto, 24 oras. Ninakaw na kinalakal pa umano ang mga bakal sa ilang bagong tore ng NGCP sa Cebu. Dagdag problema po yan dahil may nakukulang pang supply. Anthony na Diyos. GNC Show sa Verdas. Labing dalawang bagong gawang tore ng National Grid Corporation sa Cebu ang ninakawan ng mga bakal na ibinenta sa junk shop. Sa anti-pilferage loan ay multa itong 30 hanggang 100,000 pesos at kulong na 12 hanggang 20 taon. Hindi lang yan pasisimple ng papalitan ng NGCP. Meron talagang real danger ng antala, transmission ng transmission. Posible rin magkaroon ng sakuna. Sa Batangas, problema ng NGCP ang pagpapalipat ng korte ng pwesto ng dalawang tore ng bahagi ng Tuli Dasmariñas Transmission Line and Substation Project. Sabi ng NGCP, dahil dyan, posibleng maantala ng 2 taon ang proyekto at hindi may nakatid ang 5,000 megawatts na supply ng kuryente mula sa mga bagong tayong planta na pinabasa sa mga consumer ang lahat ng gastos at ibig sabihin ng mga problema niya, posibleng pataas ng electric bill. Nakita naman natin sa nakaraang mga legal na direct alerts. Pag hindi natapos ng NGCP yung mga proyekto on time, pakalo na lang. Tansya ng NGCP, 10 centavos per kilowatt hour ang maaaring maitagdas sa transmission charge sa susunod na buwan. Ito yung pinabili ng NGCP ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na singilin. Kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, posibleng dagdag ng 20 pesos ito sa electric bill. Sabi ng Meralco na maniningil ito sa consumers, makukompute na sila. Siyempre, meron talagang posibilidad tumaas ang mga loan rates. Yung actual amount, medyo kailangan pa natin i-check yan kung ano yung magiging actual. Tulad ng marami, di na alam ni May saan pagbubuti ng pambayad sa wala ng tigil na pagtaas magsingit sa kuryente. Sana tulungan tayo ng ating gobyerno. Kasi unang-una napakasakit sa bulsa yung pagtas. Instead na pambiling bigas, pambayad sa mga ibang kung tuloy-tuloy na ito, paano na? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Bagaman pinaligiran Kapanalig, baga pa. tagumpay na nakapaghatid ng ayuda, Ay, mamaya pa, magkataw siya na. May ulang niya, mga kay Dennis Ron. at bago na roon, Saldi Batista. Wanda Betes mo na. Joseph, Apa, aba. Inabante ni Jesus. Kapanalig. GNC Show sa Verdas. Ay, pinagdarapan ng sabi ko sa pa. Hoy! Echivan, urong! Wala nang dito electric sun. Advance payment, gusto natin doon hanggang 25.
July, yung 30 nautical miles mula sa Barangay de Basindo, kapanatag shore sa West Philippine Sea. Walang kisibata sa mamaya. Meron tayong ano. Okay. June 10 is Cartas Tanto Day. Cartas Tanto sa Martas. Cartas Tanto sa Cartas. West Tanto. Monday, June 10, 2024. Cartas. West Tanto. Simula. Ang inyong kamanalig. Sa paglalayag ng grupo ng West Philippine Sea, gusto i-delete ang ating coalition. West Cartas Tanto sa Martas. Makinig. Monday, June 10, 2024, 7 a.m. to 6 p.m. sa 162 Can City at replay sa TV Maria alas 10 ng gabi. Nagpondo ng... Huwag mo patayin. Huwag mo nilipat. Caritas Tanto yan eh. Kanina, isang Chinese Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasin pero kalaunan ay bumalik na rin ang dalawa pa. Ang pagpagaan ng China Coast Guard ay isa doon sa tatlo na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng ating ito at sa BRT Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blakid o pangharang para dito sa misyon na ito sa West Philippine Sea. Pero buto dyan may nakita din tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay ng mga supply ng grupo sa mga nangangastahan na bawat sa lugar. Sa gitna ng dagat, ibinibira ng grupo ang watawak ng Pilipinas. Di na sila tuloy sa pagundang panatag show dahil sa pagkalaan ng kanila ang misyon magbigay tulong sa mga nangangastahan Pinoy. Sa isang pahayag naman, inuntensya na teritoryo nito at pinapayagan ng mga Pinoy na malis gamit ang mga religion. Gambus ang Kaya sabi ng ating gobyerno ay sa Luzon ito, ang exclusive economic zone ng Pilipinas, samantala sa mga sector sabay na natin ng convoy at pagkakabalik sa Sambales matapos na ang anilang mga gobyerno ng misyon dito. Yan. Maraming salamat. June 10, Cartas Tanto Program. Bawal kasi ang wiretapping sa bansa. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. Isinagawa ang botohan Ang sa aga mo eh. pamamagitan ng Viva Voce o sa kalakasan ng boses. Hoy, alis yan! Kabilang sa mga tao Naman yan, nanonood pa ako. ang mga nasa toxic o mapang-abuso Magbabalik agad ang Cartas Tanto. kailangan dumaan ang divorce proceedings sa mabusising pagsusuri ng hukuman. Base ko sa bill, ilan sa grounds para sa absolute divorce ay physical na pananakit o pang-abuso Physical? sa petitioner o sa anak nito, pananakit o pamimilit sa petitioner na magbago ng religion o political affiliation, at pagkalulong sa droga, sugal o alak. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang transport group ang pagsisimula ngayong araw. Magandang maga, kamanalig. Itang consolidated na jeep. Sandali na po, wag kayo. Nakatutok, si Oscar Oida. Kapansin-pansin puro may mga sticker na nakalikan nilang kooperatiba o korporasyon ang mga bumabiyahing jeep sa Monumento Caloocan kaninang umaga. Indikasyon na consolidated na ang mga ito. Ang super na si Christopher, inabutan pa ng GMA Integrated News na nagkakabit ng sticker. Risha, Pangrudin, may surprise ako siya. Surprise! no enforcement na nakakomplain kasi sumusunod kami sa gobyerno. Ngayon natin na dapat simula ng humihan sa mga bumabiyahing jeepney na hindi consolidated sa pamumuno ng LTO, MMD at PNP. Base sa paalala ng LTFRB. Pero ayon sa LTFRB, wala pa silang pinalalabas na manghuli. Sabi pa ng MMDA, naghihintay pa raw sila ng guidelines mula sa LTFRB para makapanghuli ng mga hindi consolidated na jeep.
Paalala ng LTFRB sa lahat ng mga consolidated na jeepney, i-display ang kanilang mga dokumento sa dashboard o windshield para hindi na maabala. Ang mga hindi naman nakapag-consolidate, pinaalalahanan din ng DOTR na huwag nang piliting bumiyahe. Nakakaya. Ayun na rin. Jemel, nakakasidol po. Oh. Mambira ka naman. Hindi kasi titigil eh. Yung mga hindi consolidated, it is the discipline na kailangan mo po yung disiplina nila na nagpunasarta dahil wala na po karapatan. Pwede kasi po ang lista sa buwan sa sponsor ng driver. 50,000 pesos na bulasang po ito. At posible pang ma-import ng pagpupuparang isyan kapag nahuling dumalapag. Pero tutol sa ulihan ng ilang grupo, gaya ng Manibela at Istro. Kaya nagmarcha sila patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hindi pa ba sila nakontento? Inupuan na nga nila yung kantisahan namin na aming pinagkipaglaban. Pagkatapos yan, pati pa naman yung jeep ay kukunin pa nila, i-impound. So ano ba gusto nila mangyari? Hindi naman daw sila tumutol sa modernisasyon, kundi sa proseso lang, na gustong gawin kaugnay nito. Isa ng gobyerno ang Manibela. Nga lamang, ayaw natin na sinasakay tayo. Ayaw natin na yung bibili natin mga sinasabi nilang modernong sasakyan ay galing China. Nang tanungin kung ano ang plano nila sa mga susunod na araw, nanindigan ng Manibela. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga practice na kami. Tanging mga presyo lamang ang pwede mag-report nito. Hinihintay pa namin ang tugon ng LTFRB tungkol dito. Para sa GMA Creative News, mas pwede na nakatuto. Ay siya, mag-discuss siya. Masaya naman ang maraming Pilipino. Pero kung Hindi siya sa Vertas. Ang bago ito yung magpaalam namin. Yan na mga kapalalig. Mula kay Norman Ligia. sa oral care. Nakatutok, si Ian Cruz. Dito, come on. Mga ngipin nililinis lang ng asin. Meron pa nga gumagamit lang ng buhangin. Talaga namang mahirap nitian ang hindi maayos na oral health care ng maraming Pinoy. Abot 73 billion ang may bigay ayon sa 2018 National Health Survey. 72% ang may pulot ng ngipin. Ayos naman. Ng Philippine Dental Association. Pagkasitan mo. Pero, sigurado na ang katalibabang Mahal ka namin. ng di maayos na oral health. Studies have shown gum disease, missing teeth, and other oral health issues brought about by poor brushing habits and plaque removal increase a person's risk of stroke. Kung pamili lang ng toothpaste, ilang na maraming Pilipino, maaari pa yung pagpapatingin sa dentista. Kaya sa pagtalakay sa pag-amienda ng Universal Healthcare Law sa sesyon ng Senado, kinusyong kung bakit sa halos 10 taon ng PhilHealth, hindi pa rin kasama ng lubusan ang oral care benefits. Can we get an explanation? Bakit? Isn't that part of the overall health of the Filipinos? Lumabas na limitado pa ang oral care benefits ng PhilHealth benefits. Limited surgeries lang po tulad ng Akin yan. left lip, left palate surgeries. Hindi pa kasama ang mga surgeries sa private dental clinics. At hindi pa kasama ang basic oral health care services. Malaking tulong pa ang samayan sa mahirap tulad ni Mary Jane na kailangan unahin ang ibang gastusin lalo yun na. Gawa lang po ako sa ang kampo. Kasi pabalikan mo po kami sa importante yung bagay na gagamitin. Hindi ko na po na-asikaso yun. Sa harap, nakasama ang mga basic na dental services. Okay po natin magpapapasok. Kaya naman kasama yan sa kinukonsidera ay kay Senator Jamie Ejercito na sponsor ng pag-amienda sa Universal Healthcare Law. Mapalinis, sana. What other packages are still under study? Para sa GMA, Integrated News, Ian Cruz.